Isang mapagpalang araw po ang aming hatid sa inyo mga kapatid mula po dito sa Ambaking Pabo Farm. Ito yung mga pabo, kunti lang sila. Sa ngayon po mga kapatid, ipapakita ko po ito sa inyo para na rin sa mga buyer at customer ko po na tumatangkilik po sa aking mga alagang pabo, lalo na sa litsong pabo, sa mga pangkatay na pabo. At ito po, samahan niyo po ako. Here we go, let's go! Ayan po yung aking mga pabo. Sa ngayon, bandang alas 8:30 na po ng umaga, tanghali. Pero sanay na po yung mga pabo ko mga kapatid na minsan bibigyan ko po talaga sila ng pagkain bandang alas 9 na po. Kasi nanguha pa po ako ng mga pagkain, kinukulikta ko po itong kagaya nito. Ayan, puno ng kangkong, mga gulay. Sako-sako po yung nakukulikta ko mga kapatid. Ayan pa, tapos hinugasan ko. Dito sa akin, napakalaking bagay po talaga pag may tubig. Kasi nga, yung mga kinukuha ko, mga gulay, mga patak po na prutas. Kagaya nito, ito. Kahit grapes mga kapatid, kinakain po yan ng pabo. Paborito po nila ito. Ito sa ilalim, lantang saging po yan. So, all goods talaga. Ganyan po ka-healthy yung mga patuka ko po. Ito pa. Ayan o, sapal ng taho. Ayan, sapal ng taho po yan. Pero ngayon, wala po akong sapal ng niyog. Minsan mayroon ito, taugi. Ayan, yan panghalo po yan. Ito, hugasan ko yan. Tapos isa pang pandagdag ko ngayon is salamat sa Diyos, pinagkaloob po sa akin na nagkaroon po ako ng kagaya nitong mga patuka. Ayan. So ito, para po sa sisiw ito. Yung mga may diferensyang mga sisiw, ito po yun. Pero mostly Integra 1000 po sa sisiw. Ito po yung aking bagong patuka ngayon. Ayan, so ang source ko po nito mga kapatid is sad to say, hindi ko po maibahagi sa inyo dahil sa katunayan po, bibihira lang po ito. Pero sa awa tulong ng Diyos sa ngayon is may access na po ako na makakuha po ng ganito. Ayan, so pang personal ko na po talaga ito nagamit. Kumbaga, hindi ako makapagbahagi dahil saktong-sakto lamang po at sapat po sa aking mga alagang pabo yung ganito. Ayan, pinong mais po ito na basa. Napakaganda. So ibinahagi ko lamang po ito talaga sa inyo mga kapatid kasi nga para po sa aking mga customer na tumatangkilik po sa aking litsong pabo at sa mga pangkatay. Ayan. So yung mga binibinta ko kasi patayin muna natin yung tubig. Yung mga binibinta ko kasi ngayon dito is live na pwedeng pangalagaan, pangkatay, tapos litsong pabo. So ayan, ang Muslim maabil talaga dito, pabo po talaga mga kapatid at ilang pirasong gansa, yun. May mga manok pero pang personal consumption na lamang po. Nakapokus po talaga ako sa pagpaparami ng pabo kasi meat production po yung pinaka-target ko po talaga sa ngayon. So ito, dahil si Mrs. walang trabaho, siya po yung katulong ko ngayon dito. Siya po yung tagagiling, tinutulungan niya ako magpakain ng pabo. Ayan. Marami akong prutas na nakukuha. Minsan binibigay po sa akin ng aking mga nakilala at naging kaibigan na po sa katagalan ko po sa pagpapabo. Kaya ayun, kagaya ito, may mga saging. Ito, mga saging. Pero ito, itong sinigregate ni Mrs. pakain po, yung grapes na yun, pakain namin yan sa bao. Pagong. Ayun, may isang pagong kasi kami doon sa bahay. Ayan naman po mga kapatid, ongoing po yung pagpaprocess namin sa pagpapakain ngayon. Ayan po, sobrang tanda na po ng aming cedar.
rin sa inyo, gustong-gusto po ng mga pabo na malalaki po yung hiwa. Kumpara natin sa pinong-pino. So, kung nakikita nyo, ito po yung grapes kanina, tapos saging. Pag saging po mga kapatid, 2 bisis ko po yung ipararaan dito sa cedar. Hala, mami. Mami, matiwas. 2 bisis ko po itong ipararaan mga kapatid. Kasi nga, itong mga saging, mayroon kasi itong kagaya nito, yung mga pungango. Ayan, yung pungango ng bunga ito. Ito kasi minsan yung dahilan kung bakit hindi po natutunawan yung ating mga alagang pabo. Hindi kasi ito madaling lumambot kapag nasa kanilang butsi na. Kumpara natin dito sa kagaya nito, itong mga gulay, mga kangkong. Ito, kapag ganito yung hiwa, kung ganito, mga lalaki ng kunti, mas gusto ito ng pabo. Ang kagandahan nito, madali lang itong lumambot kapag nandun na sa butsi. Kaya yung saging talaga, 2 bisis kong pinaparaan doon. Pero itong mga gulay, kagaya nito, tako lang sa inyo, pinuhugasan ko po itong maigi kasi galing po ito doon sa palengke. Ayan. Pero ito, 1 bisis lang itong pinaparaan mga kapatid. Kasi nga, mas maganda yung malalaki na kunti, yung hiwa. Gustong-gusto talaga nila yun. Sa nga pala, kung mayroon po kayong puso ng saging mga kapatid, itong kita nyo naman itong mga putot, mga baby pork, ito, mas gustong-gusto po talaga nila ito. Bibigyan ko kayo ng sample, papakita ko po sa inyo ha. Halika mami. Tingnan nyo ha, bibigay ko sa kanila ha. Ayun. Sobrang gusto po nila yan mga kapatid. So, mga kapatid, ito na po yung resulta sa 2 bisis ko pong pinaraan sa cedar. Pinong-pino at sobrang lambot. So, ito po yung isang pang bagay na ibahagi ko po sa inyo. Kasi kung kagaya nito mga kapatid, kung ganito kalambot, kita nyo naman, sapal ng taho, tapos ilang pirasong taugi, tapos yung saging, super kuan talaga. Lasaw, labnaw, ng term sa Tagalog nito. Sobrang lambot talaga, so hindi masyadong gusto ng pabo yan. Kaya pinaka-ideal, ito po, isa pang idea na ibabahagi ko po sa inyo. Ito nga, 1 bisis lang po itong ipadaraan itong mga gulay. Yan, kita nyo naman. Para malaki-laki ng kunti yung hiwa. And then, for example, sobrang labnaw talaga. Kung makikita nyo ito, may dahon kasi na saging na nasasama kasi ito po yung pinambalot nila sa talbos ng kamote, talbos ng kangkong. Ito mga kapatid, hindi pa matagal, nagbibigay po ako sa pabo nito. Lately, nagbibigay na po talaga ako. Pero ngayon lang, na-discover ko po, kapag ganito, sobrang labnaw. So, ito po yung isasali natin dahon ng saging mga kapatid. Kasi nga, kapag ipadaan natin ito sa cedar, hindi ito masyadong malalaki yung hiwa. Gustong-gusto po ito ng pabo na mahalo sa kanilang pagkain. Kaya minsan nangunguha ko ng dahon kasi may mga saging ilang puno naman dito. Kagaya nito. Pag ipapasok natin ito sa cedar, papakita ko po sa inyo ang kalalabasan kung ipaparaan natin ito sa cedar ha. Opya. So matagal na itong cedar namin, kailangan na talaga ng manual na pag-ikot pang simula. Ganito po malalaki yung kanila ang lalabas. So pag ihahal dito mga kapatid, ayan, malaki. Gusto ito ng pabo, kumahalo na ito. Ayan, gusto nila ito may mga kasamang ganito kalaki kasi pag kinain nila ito, basta kung masubukan yung mga kapatid, ganun po. Oh, mayroon na pong mga parang dahol-dahol. Tapos pag dadagdagan ng mga gulay, all goods na talaga.
ito na po yung kabuuhan ng aking ginawang pagkain ng aking mga pabo. Gustong gusto po nila ito kasi may mga dahon-dahon. Ayan. Lalo na yung mga breeder, mga patining. Ito yung gusto nila. Maging sa sisiw rin, kaya lang huwag nyo pong pakainin ng ganito yung mga sisiw na hindi pa umabot ng 1 buwan. Base po sa experience ko po, kapag sinanay natin pakainin ng mga dahon-dahon, yung mga hindi pa umabot ng 1 buwan, may mga pabo pagdarating na ng mga 5-4 months old, magtataka tayo, magkakasakit sila. Minsan nagkaka-diferensya yung kanilang lamang loob kasi parang na-cancer. Kumbaga, parang hindi pa ready yung kanilang lamang loob para mag-digest ng matitigas. So, pinaka maipayo ko po sa inyo sa ganung edad, pakainin nyo muna ng mga chick booster na pang manok. Ayan, Integra 1000, Thunderbird. Kasi sa inyo na po, depende na po sa budget. Ito, magpapakain na tayo. Papakita ko sa inyo kung gaano sila katakaw pag kumain ito. Itong pagkain na ito mga kapatid, pangmalahatan ko na po ito. Mga sisiw, ayun. Liban na lamang po doon sa hindi pa umabot ng 1 buwan. Malakas po silang kumain. Ang kagandahan lang sa pagkakataong ito, mayroon na kasi akong nakukuhang kunting mais na panghalo sa kanila. So, wala po akong hinalo dito na bagaso. Pero kung kunti lang po talaga yung mais, sa ngayon marami-rami para kasi ng kunti na nakukuha ko. Kaya hindi muna ako gumamit ng bagaso. Pero kapag medyo gipit tayo ng kunti sa mais, ayun, titira po tayo ng bagaso uli. So, sa ngayon, hindi kasi masyadong marami yung aking alagang pabo. Ito lang naman, yung mga sisiw, ayan. Tapos yung mga upgraded ko po doon na mga breeder. Ayan. Tapos yung mga sisiw dyan sa loob. So, kaunting update dito sa aking pabuhan sa ngayon. Yung lagayan ko ng sisiw, inangat ko ng kunti mga kapatid. Ayun. Isa rin ito sa may bahagi ko po sa inyo. Huwag po yung mababa sa lupa or yung amoy ng kanilang dumi is kanila pong maamoy. Magkakasakit po sila yan mga kapatid. Mas maganda ganyan or else ganun kahaba. Ayun. Yung prototype ko po na ginawa doon, yung may simento sa ilalim, maganda, approve mga kapatid. Pinakamainam po yan. Kasi hindi po sila nagkakasakit ng ammonia. Kung tama po ako ganun. Basta nagkakasakit po sila pag naamoy nila yung kanilang dumi. Ayan o. So, mataas talaga yung nakahanggo talaga yung kanilang kulungan sa mga sisiw. O, ayan na po. Malakas po silang kumain yan mga kapatid. Lalo na pagdating sa broad-breasted, nako, sobrang takaw ng mga pabong yan. Ibinahagi ko po ito sa inyo. Pasensya na lamang po pagdating po doon sa mais, hindi ko po maibahagi sa inyo kung paano po kayo makakuha doon. Kasi talagang mahirap. Ang isa pa pong maibabahagi ko po sa inyo, kung mag-aalaga po kayo ng pabo mga kapatid, pag wala po kayong diskarte pagdating po sa kanilang patuka, talo po talaga tayo. Sa katunayan, nung nagsimula ako hanggang sa ngayon, marami na po akong nakilalang nag-alaga ng pabo na sa ngayon ay hindi na po sila nag-alaga. Nag-quit na po talaga sila. Kasi nga, iwan ko lang, salamat sa Diyos dahil hanggang sa ngayon is nakapagpatuloy po ako. Siguro, dahil na rin sa talagang gusto kong iporsige itong pagpapabo. Kaya pagdating sa pagkain ng pabo, marami na po akong sinubukan pero ongoing pa rin. Awa tulong ng Diyos lang talaga, sana. Sa darating pang mga araw, kung ipagkaloob, is lalong hindi na po tayo mahirapan sa patuka ng ating mga alagang pabo. Pero sa ngayon, nakikita ko po na sa mga karanasan ko po, yun po yung naging daan o tulay. Nagsaga doon is, ayun, makapagbigay po ako ng pagkain, masustansya sa aking mga alagang pabo. So kung napanood nyo po ito, tapos naghahanap kayo ng mga pabo na yung kanilang patuka is organic, 0 feeds po yan mga kapatid. Wala po yung halong feeds dito sa mga malalaki, sa mga 1 month pataas na pabo. Liban na lang doon sa mga sisiw, may feeds po talaga yun mga kapatid. Pero pagdating na dito sa mga pangkatay na po, ayan, 0 feeds po yan. Ayun, si Mrs. kasama ko po siya ngayon dahil
Yung kanilang trabaho is 3 araw sa isang linggo. Minsan walang trabaho sa isang linggo. Pero ayun, tuloy pa rin. Hi Mrs. Hello. Hi. Ayan. So hanggang dito na lang mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood. Pagsuporta sa aking channel. Lagi nyo pong tandaan na ang paggawa ng mabuti ay di nagbubunga ng masama. Salamat po sa Diyos. Pag-ibig.